Isang mapagpala at mapayapang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta na kayo? At sana kayo ay nasa maayos na kalalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman. Ako yung kaibigan, Eric Ebreo, at tayo ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa signs of the second coming ni Jesus Christ and the end times or the end of the age. At tayo nasa chapter 24 ng Matthew, at sa ating mga tinalakay at napag-aralan ay marami naman ang inyong nakikita. Nasa kasalukuyan ay nagaganap na sa kasalukuyan. Sa unang bahagi ay ang tungkol sa sinabi ng Panginoon ng pagkawasak ng templo na walang matitira ni isang bato, at ito naganap na noong AD 70 nang mawasak ang Second Temple. At ilang pang mga palatandaan, sinabi ng Panginoon ay maraming lilitaw na mga magpapanggap na Misaya o Kristo. At yan ay naganap sa buong daigdig. Hindi na malilingid sa atin yan. Tungkol sa digmaan, sa kasalukuyan, maraming digmaan nagaganap sa Middle East at sa ibang bahagi ng mundo. Sa Africa ay mayroong digmaan. Ang Armenia at ang alingawaw ng mga digmaan ng mga superpowers katulad ng China, Russia, and the United States. At ang Gog and Magog na nasusulat sa Ezekiel 38:39. Ang mga peste, tulad yan, hindi pa nawawala ang COVID-19. Ang pandemic na to ay patuloy na pumapatay at kumakalat pa sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang gutom, marami na nagugutom dahil sa pandemic, nawalan ng trabaho, nadagdagan ang walang hanap buhay, nadagdagan ang mga pamilya nagugutom, at sa buong daigdig ay may mga iba't ibang bahagi ng bansa na talaga nagugutom na. Dagdag pa ang mga salot na dumating katulad ng locust sa Africa, sa Ethiopia, sa Middle East, at maraming bagay na talagang mahirap ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan. At ang lahat naman ito ay pansamantala lamang, mga kaibigan, sapagkat may pangako ang Panginoon na kukunin niya ang kanyang church. So ang church ay sa pamamagitan ng rapture niya kukunin. At siya na hindi natin alam kung kailan. Ang pagbabalik naman ng Panginoon ay sa Israel. At sa kanyang pagbabalik, tatapusin niya ang katampalasanan ni Satanas, sapagkat siya ang prinsipe ng sanlibutan. At yan ang ibig sabihin ng the end of the age, end of Satan's reign, and the end of the church. Mawawala na ang church at ang papalit dito ay ang tribulation, kung saan ang Israel ang nililigtas ng Diyos. At mayroon din maliligtas ng mga hintil. At ngayon tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa chapter 24 verse 23 hanggang 25. At ito'y tungkol sa panlilinglang ni Antichrist, the great deception of the Antichrist. Umpisa natin, mga kaibigan. Then if anyone says to you, "Look, here is the Christ," or "There," do not believe it. For false Christ and false prophet will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. And see, I have told you beforehand. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Kaya ipinagpauna ko na sa inyo. Yan ang maganda pang mga kaibigan sa ating Panginoon at sa Diyos. Bago niya gawin ang isang bagay, nagbibigay siya ng mga signal o palatandaan upang tayo ay makaiwas sa darating na kapahamakan.
Alam naman natin lahat, bago isilang si Jesus Christ, nag-prophesy ang Diyos na isisilang ng isang babae, ng isang bata, na magiging kaaway ng Diablo, at dudurugin niya ang ulo ng Diablo, at siya naman ay tutuklawin sa sako. At yan nangyari na. So lahat na prophecy ay nagaganap ayon sa kapanahonan ng Diyos. Tungkol sa pagdating ng panlilinlang ni false prophet at ni Antichrist, ang false Messiah, false Christ. Ang ibig sabihin kasi ng Antichrist is against Christ or instead of Christ. At siya na hindi lamang ang Panginoon ng wika. Nagsabi, sa panahon ni Pablo, sinabi niya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, "The coming of the Lord is one is according to the working of Satan, with all powers, signs, and lying wonders, and with all unrighteousness, deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved." So, pinahayag ni Pablo na bago ma-rapture ang church, bago kunin ni Jesus Christ ang church, ay magkakaroon muna ng malawakang panlilinlang. At yung magaganap after the rapture. So sa kasalukuyan ay marami nang nalinlang at nanlilinlang pa si Satanas gamit ng kanyang mga alagad. So nandyan ang iba't ibang sekta ng relihiyon na nagsasabi na sila ang maliligtas, sila lamang ang katotohanan, at ang baba ay may mga title sa kanilang mga pangalan, at sila lamang ang may karapatang mangaral na ebanghelyo. Marami, nakikita na natin ito. At marami ang nalilinlang. Nalilinlang sila sapagkat tinanggihan nila ang katotohanan. Nadaya sila, they were deceived because they refused to receive Jesus Christ as their Lord and Savior. They refused to receive the truth. And they love sin. Mas mahalaga pa sa kanya, mas mahal nila ang mundo, mas mahal nila ang kamunduhan at ang kasalanan. Ayaw nilang tanggapin ang Panginoon sa Kristo, kaya sila ay nadadaya ng Diablo. Bukod doon, ang lahat na sinilang sa ibabaw ng lupa, sa sangkatauhan ay makasalanan na. Biktima na ni Satanas. Patungo na sila ng impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinugo niya si Jesus Christ upang tayo tubusin sa ating kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang pagtigis ng dugo, ransom by the blood, at bilang katiyakan na buhay siyang magmuli upang tayo magkaroon ng assurance of salvation. At ang church ay kukunin niya will be rapture, will be caught up in the air, snatched away. Hindi natin alam kung kailan. At yan nangyayari sa kasalukuyan ng dayaan, ginlangan. Then, ang mangyayari mga kaibigan, after the rapture, ililitaw na si Antichrist at lililangin niya ang Israel. Sapagkat nalilang na niya ang Gentiles. The Gentiles were deceived. At ngayon, di pa nila, ang mga Israelita ngayon ay patuloy naghahanap ng Messiah. Hindi pa sila tumatanggap ng tagapagligtas nila. Pinatanggihan nila si Jesus Christ, hindi nila kinikilala. So sila ay direkta sa Diyos Ama, kay Elohim, the God of Israel. Pero wala silang pinagtitiwalaan pa. So at the moment, they are looking for somebody who can give them peace. At yun nga nagaganap sa kasalukuyan. Nagkakaroon sila ng mga sa pamagitan ng presidente ng Amerika. Ngayon, sa kasalukuyan si President Trump ay nagkaroon ng mga peace treaty ang Israel sa iba't ibang Arab nations. So, Israel is crying for peace. Kaya lang, madadaya sila. After the rapture, lilitaw na si Antichrist. Sapagkat wala na ang pumipigil. The restrainer has taken away. The Holy Spirit in the church has taken away. At dito ang Israel at si Antichrist ay magpipirmahan ng 7 years covenant. Ito yung tinatawag na tribulation period. That is 7 years. At ang tribulation period, this is the wrath of God.
Ito ang puot ng Diyos sa makasalanan sa sanlibutan. Then, sinabi ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, and for this reason God will send them a strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth but had the pleasure of unrighteousness. So magkakaroon ngayon ng lying wonders na mas managanap. So sa kasalukuyan, ang mga tao ay interesado lagi sa mga himala. At yan ang ginagamit naman ni Satan ngayon, lying wonders. Mga palsong himala. Kaya makita nyo sa mga crusades, mga evangelistic rally, they are interested in miracle healing and prosperity. But this time, the Lord will send them delusion. Maliligaw sila, malilito sila. Ang Diyos mismo ang magbigay ng kalituhan sa kanila, kaya matatanggap nila ang kasinungalingan ng dyablo. So this time, the Antichrist will deceive all people, Israel and yung mga left behind ng rapture, yung mga naiwan. Sapagkat wala na ang ministry ng Holy Spirit sa Gentiles. At ang ministry ng Holy Spirit is to the nation Israel. Nandiyan ang 2 witnesses and the 144,000 evangelists na lahat ay Israelis. Kaya mga kaibigan, magkakaroon ngayon ng kalituhan. At dito ay magkakaroon na ng great deception sa pamagitan ng New World Order sa Revelation 13. At ang lahat ng ito ay si Satanas ang nasa likod. The lawless one is according to the working of Satan. Kaya ngayon, mabubuo na ang New World Order. Dahil wala na ang Amerika, narapture na ang church. At ngayon, nagkaroon na ng peace treaty ang Israel at ang Antichrist for 7 years. And then, dito na mabubuo ang New World Order, one religion, one government, and one currency, one money. At ang lahat ng bagay ay nasa control na ni Antichrist. Antichrist will control everything. Sapagkat sa unang 3.5 years, marami maniniwala sa kanya. Kasi sa kanyang magandang programa ng peace and prosperity. Pero yun ay temporary lang. Sapagkat sila ay nasa sa kapangyarihan ng sila ay makakaranasan ng puot ng Diyos. Kaya nag-umpisa na rin ang makaguluhan sa kanila. Hindi mapayapa ang 7-year tribulation period. Sa umpisa lamang ito. Pero malaking problema. Ang mga tao, ang inaasahan nila lagi ay himala. Ang mga tao is to see, is to believe. Tulad ngayon, gusto ng mga tao, patunayan mo, maniniwala ako sa iyo. Pero ang gusto ng Diyos, managpalataya ka at patutunayan ko sa iyo. But this time, ang gagawin ni Satanas, bibigyan niya ng kapangyarihan si Antichrist. So this is the time of the unholy trinity. Satan, Antichrist, and the false prophet. Sapagkat one religion, di natin alam kung sino ang false prophet. Ang pinagdududahan nila ay ang Papa sapagkat siya ay Roman, the Catholic Church. At ang revival of the Roman Empire, then magagaling ang Antichrist. So, ang naasahan ng mga tao, speculation ay ang Papa ang Antichrist. Hindi po siya magiging Antichrist, siya ay pwede maging false prophet. Hindi ko rin alam. At hindi naman ako interesado sa kanila dahil ang interest ko ay marapture na. At Antichrist ay bibigyan ni Satanas ng kapangyarihan. Na sa verse 13 ng Revelation 13. So, pag-aralan nyo, basahin nyo Revelation 13 sapagkat yung chapter na yan, ang chapter ng one world government, one religion,
one currency. Now, itong gagawin ng Antichrist. And he performed great miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of men. Because of the signs he was given power to do on behalf of the first beast, he deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. And he was given power to give breath to the image of the first beast, so that it could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. Si Antichrist ay may gagawing assassination kay Antichrist sapagkat yung 10 nation na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay magiging kaaway ni Antichrist. Sisirain ni Antichrist ang one world, ang revived Roman Empire kasi isa-assassinate. Ayon sa mga kapaliwanagan, sa interpretation, sa hermeneutics, na siya ay mabubuhay na muli at doon ay parang si Jesus Christ, nabuhay na muli. At makagagawa siya ng mga kababalagan. At ngayon yung false prophet ang kanyang tagapagsalita. So sa kasalukuyan, alam niyo naman, ang ecumenism ay nagkaroon na ng umpisa na ang Papa ay nagsasalita tungkol sa one world religion. So, he might be the false prophet. At ang lahat ay pasasambahin sa ginawang rebulto ng Antichrist. So, yung napag-aralan natin, abomination, indesolation, ang aso. So, ay gagawa ng image ng Antichrist at sasabihin niya, ako ang Diyos na dapat niyo sambahin. Ako ang Diyos ng Israel. At din nga, sa ating nakaraang pag-aaral sa abomination and desolation, ang Israel ay nakatakas papunta sa wilderness o sa city of Petra kung saan sila ipipreserve ng Diyos upang di sila mapatay na Antichrist. So, dito maging mahigpit ang gagawin ng Antichrist na pag-control sa mga tao. Ang hindi sasamba sa kanyang image ay papatayin niya. At ang sumamba sa image niya ay kanyang pag-aari. Kaya mangyayari, mga kaibigan. At kung hindi sasamba, papatayin. Yan mangyayari. Mabigat. Talaga magiging survival ang Great Tribulation period. Kaya nga, napag-aralan natin noon sa Matthew chapter 24 verse 21. At ang sabi ko nga, ang Matthew 24 at ang Revelation ay parallel. Because this prophecy is for Israel. It says in verse 21 of Matthew 24, For them there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be, unless those days were shortened, no place would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. So, magkakaroon ng kahirapang hindi pa nararanasan at hindi na mararanasan kailanman, at kung hindi sa pamagitan ng pagpapaigsin ng Panginoon sa panahon, ay walang maliligtas. Pero dahil sa Israel, paigli niya at marami maliligtas. Kaya nga lamang, ang magiging kaligtasan dito ng naiwan ng rapture ng mga Gentile ay sa pamagitan ng pagpugot sa kanilang ulo. Mapupugutan sila ng ulo, mga kaibigan. Sapagkat kung hindi sila magpapatatak, ay hindi sila makabibili o hindi sila makapagbibenta ng kanilang pangangailangan. So ito nasusulat. Yung
Alam niyo, yung 666 ay lagi na itong napapakinggan ng tao. Hindi po yan ang tatak na yan ay hindi pa nangyayari ngayon. Tungkol sa COVID-19 ay maraming ayaw magpabaksin, magpabakuna, sapagkat yun daw ay sa Antichrist. Pwede na yung mga, sa ngayon kasi, yung mga RFID, microchip, yung ID 2020 ni Bill Gates, at ang mga teknolohiya ay pwedeng magamit na ni Antichrist. Kaya lang sa ngayon, wala pa si Antichrist. Kaya sa ngayon, kung magpapabakuna ay para sa kalusugan, kaya lang kung may tracking device, ay pagdating ng Antichrist, madali matrack. Madali mahanap yung mga tao na nagkaroon na ng bakuna. So, yun ang trend ngayon. At saka tingnan ninyo, kinokondisyonan ni Satanas ang daigdig. Di ba nakikita nyo lahat dahil sa pandemic na COVID-19, ang mga tao ay may mga face mask at saka face shield. Lahat ay meron. So sa isang sabi lang ng World Health Organization, sunod lahat sila. At sinabi rin ng World Health Organization na kinakailangan magkaroon ng cashless society sapagkat nagiging ang paper money, yung ating currency, ay nagiging daan ng pandemic. Kaya kailangan magkaroon ng cashless money. At yan ay pinapag-aralan na at matagal na naman pinapag-aralan yan at madali nang gawin yan. Actually, marami nang hindi nagdadala ng pera. Mayroong mga ATM card, mayroong credit card, at sa mga business transaction, paperless na, marami. At yan ay pwede na mangyari. Kaya lang, wala pa si Antichrist, kaya hindi pa magkakaroon ng mark of the beast. Pero pagdating ng Antichrist, ayun, sigurado. Ito ang sinasabi na Revelation 13 verse 16 to 18. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead. So, sinasanay na mga sa papasok ka ng mall, sasakay ka ng bus, o saan man pupunta, yung inaano sa ulo at saka sa kamay. Sinasanay na, naka-face mask na. So, yung mga bansa ay talaga naghahanda ng malaking pera para makabili ng bakuna at para mamakunahan ang kanilang mga citizen. So, nandiyan na yan. Kinokondisyon na mga kaibigan. So that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. This call for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast. For this month's number, his number is 666. So, hindi natin alam kung anong number ilalagay niya, but that is a marking. So, lahat ng tao ngayon ay mayroong permanent ID. Katulad yan, mayroong SSS, permanent number yun. Ang driver's license, permanent number. At nandiyan ang national ID system. So, ang technology ay handa na, available na. Ang wala pa lang ay si Antichrist upang ito ma-implement, mga kaibigan. Yan ang mabigat. Future survival talaga to, mga kaibigan. Mabigat ang mangyayari. Mabigat na mabigat kapag kayo naiwan ng rapture. Sapagkat ito ay puot ng Diyos. So, ang tribulation period is divided into 3.5 years. After 3.5 years, tatayo si Antichrist sa temple at yung blasphemy, ang gagawin niya, abomination and desolation. And the 3.5 years, dito naman ibubuhusan ng Diyos ang kanyang puot. This is the Great Tribulation. So, yung 7-year tribulation, that is a wrath of God. Yung 7 seal judgment, 7 bowl judgment, and 7 trumpet judgment, yan ay mga puot ng Diyos. Pero after the blasphemy na gagawin ni Satanas, ni Antichrist, o si Satanas mismo yun, nasa likod ni Antichrist, ay ang Diyos ay malupit na gagawin. Kaya napakabigat ng magiging sitwasyon kung maiwan kayo na rapture. So, babasahin ko ang ilan sa mangyayari sa chapter 16 ng Revelation. Ito yung
7 vial judgment ng Diyos o 7 bowls. Chapter 16 na Revelation chapter 2, chapter 16 verse 2. So the first these are the angels sa chapter 1, no? Sa verse 1. Okay, sa verse 2 na. So the 7 angels, no? 7 bowls. Sa verse 2. So the first went out and poured out his bowl upon the earth, and a foul and loathsome sword came upon the men who had the mark of the beast and those who worship his image. Pasensya kayo, talagang laos na ang lolo nyo. So yung unang vial na ibubuhos ng anghel sa lupa, ang magiging epekto nito ay katakot-takot na pigsa sa buong katawan, nakakapandiring sugat sa buong katawan. A foul and loathsome sword come upon the men who had the mark of the beast and those who worship his image. So yung mga nagpatatak, ay magkakaroon ng pigsa. Napakasakit nito sa buong katawan. Yan ang aabutin hanggang sa sila ay mamatay. Second, then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood. As a dead man, every living creature in the sea died. So lahat ng laman dagat ay mamamatay katulad ng naagnas na tao. Ang baho nun, saksakan ng baho. Kaya ang tao magugutom, wala na magiging pang-ulam na isda. Namatay na lahat ang laman dagat na katulad ng naagnas na tao. Ang baho. Ano kakainin nila? Nagpatatak nga para makabili ng pagkain. Wala namang makakain. So yan ang mangyayari. And the third bowl, verse 4, then the third angel poured out his bowl on the rivers and the spring waters, and they became blood. So ang lahat ng bukal, tubig sa ilog ay magiging dugo. Kaya walang mainom ang tao. Wala na makain, wala pang mainom na tubig. Yan ang mangyayari. Mamamatay din sa gutom. Yan ang aabutin ng mga tumanggi kay Jesus. Nasaan ang Israel? Ang Israel sila ay nasa city of Petra, tahimik. Iniingatan ng Diyos because they are being preserved for the millennial kingdom. At ito ang sasapitin ng church. The fourth bowl. Then the fourth angel poured out his bowl on the sun, and power was given to him to scorch men with fire. And men were scorched with a great heat. And they blasphemed the name of God who has power over these plagues, and they did not repent and give him glory. So, halos masunog ang mga tao. May pigsa na, uhaw na uhaw, gutom na gutom. Pagkatapos, halos masunog pa sila sa init ng araw. At hindi rin sila nagsisi. Hindi na talaga sila magsisisi kasi pag-aari sila ng Antichrist. Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became full of darkness, and they gnawed their tongues because of the pain. Walang kasiring, madilim na madilim. Wala makita. Musikit na dilim, kaya nagangalit silang ngipin. Ang dila nila ay kinagat na nila dahil sa ang sakit na nararanasan nila. Gutom, pigsa, uhaw, tapos ang dilim pa. The sixth bowl. Then the sixth bowl
The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up, so that the way of the king from the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. And the spirits of demons performing signs which go out to the kings of the earth, of the whole world, to gather them to the battle of the great day of God Almighty. And they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon. So, yung ilog Euphrates, mga kaibigan, ay matutuyo upang yung King of the East, kung sino man siyang King of the East siya, ang sabi na iba, China, I don't know kung sino sila, tatawid sila doon sa tuyong river, at ang sabi ng mga kasalukuyan, sabi ng scholar, ito ay madaling matuyo sa gawa ng Antarctic Dam na ginawa ng Turkey sa Euphrates. Isasara lamang yung tuyo na at makakatawid na ang mga tao. At ang mga false prophet, itong tatlong propeta na to ay pupunta sa buong mundo at kukumbisihan ng mga hari na magpunta sa Valley of Megiddo para sa Battle of Armageddon. So yun, Battle of Armageddon. Sa Battle of Armageddon, ang huling digmaan ni Antichrist at ni Jesus Christ ng Israel. So, yung mangyayari, mga kaibigan, and the seventh bowl, the earth, then the seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple of heaven from the throne, and it is done. And there were noises and thunderings of lightnings, and there was great earthquakes as mighty, and great earthquakes had not occurred since men were on earth. And the great city was divided into three parts, and the cities of the nation fell, and the great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wine of pureness of his wrath. And every island fled away. So, mga kaibigan, yan ang puot ng Diyos, the Great Tribulation Period. So, pag pinag-aralan natin ang Revelation, maiisa-isa ko na maipalawag yan. Hopefully, ay sooner or later, ituro ko sa inyo ang Revelation na ang buong detalyado. Yan ang mangyayari, mga kaibigan. Bago dumating ang Panginoon Kristo, sana sumampalataya na kayo kay Jesus Christ. Tanggapin ninyo siya bilang mga tagapagligtas upang pagdating ng rapture, kasi so bago dumating ang tribulation period, sama-sama na tayong mara-rapture at nandun tayo sa piling niya forever at babalik tayo kasama ni Jesus Christ dito sa Battle of Armageddon. Yan ang mangyayari, mga kaibigan. So that is the prophecy. Ang prophecy ay ibinabahagi ng Diyos upang makita natin ang mangyayari. So yung mga nakaraan, mga bagyo, yung weather forecast, hindi certain. Oftentimes, weather forecast is not accurate. But the Bible is telling us how it will happen. The only problem is we do not know when. Kung paano mangyayari ay pinapahayag ng Biblia, it is revealed to us. Hindi lang natin alam kung kailan. Kaya bago dumating ang panahon yon, mga kaibigan, dapat nakatanggap na tayo kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, at pag nag-rapture, wala tayong problema. Hindi natin mararanasan ang Great Tribulation Period. Sapagkat ang Great Tribulation Period is for the nation Israel. That is the salvation of Israelites. That is a promise of God to Israel. Napag-aralan na naman natin yung prophecy ng Daniel 9:27. The last 7 is the 7-year tribulation that is decreed for Israel, not for the church. The church will be raptured. Then after that, Israel once again tatangkilikin ng Diyos. Kaya nga lang, merong pagdisiplina at maaaring marami din mamatay sa kanila, pero hindi sila mamamatay lahat sa pagitan ng pangako ng Diyos. He will keep His people. At yung mga Gentile na
hindi tumanggap kay Jesus Christ, siyempre, hindi nila tumanggap, magsasuffer sila, nakatakot-takot na hirap. At yung hindi mapupugutan ng ulo, ibig sabihin silang patatak, wala na silang pagkakataon. Mamamatay na sila sa puot ng Diyos. At yung namang napugutan ng ulo, hindi nagpatatak, ay maliligtas. Kaya nga lang, nagdaan po sila ng pagkahirap-hirap. Samantalang sa ngayon, mga kaibigan, madali na tanggapin. Yung aking sinasabing ATM, aminin mo na si Jesus Christ ay namatay at nabuhay na muli. At aminin mo sa Kanya na ikaw nagkasala at tanggapin siya na tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. At kapag ginawa mo yan, ligtas ka na sa kapahamakan. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. And then, habang tayo naghihintay, manalangin ka kung saan ka, kakain ng salita ng Diyos sa inyong lugar. Mayroong mga churches dyan na born again, o fellowship, or congregation. Manalangin ka kay Jesus Christ kung sa Kanya ilalagay, bilang Kanyang tupa, kung sa Kanya pakakainin, at palalaguin hanggang sa maglingkod. So, you'll be discipled by the pastors, kung sa ka-attend. Kasi, the body of Christ has so many parts. So, universal church, marami denomination na born again. Kaya, doon ka, dadalhin Jesus Christ o pagpakainin ng salita ng Diyos. Sapagkat siya mismo nagsabing, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yan ay yung gagawin, yan ating gagawin habang naghihintay sa kanyang pag-rapture sa atin. Kaya mga kaibigan, sinasama ko sa inyo na tanggapin niyo si Jesus Christ. Sapagkat tanggapin niyo o hindi, mamamatay tayo. Sapagkat ang kamatayan ay tiyak. At pwede mong tiyakin ang kaligtasan. Tulad na nabanggit ko sa inyo, aminin mo na makasalanan ka, tanggapin mo si Jesus Christ ang tagapagligtas, ligtas ka. Hindi katulad ng mga bulaang relihiyon na manlilin lang. So, yung deception, sila ang tagapagligtas, sila ang Kristo, sila ang maliligtas, hindi. Sapagkat nasusulat sa Biblia, ang lahat na tumawag at tumanggap kay Jesus Christ ay iligtas, hindi maliligtas. Ang relihiyon ay pangakong maliligtas. At sila lamang ang maliligtas. Mali yun. Ang lahat na tumatawag kay Jesus Christ ay maliligtas. Yan ang susulat sa Biblia. Okay mga kaibigan, malapit na ang panahon. Buksan niyo open your eyes. The signs are happening now. Focus your eyes on what's happening sa Middle East, sa Israel. Israel is the epicenter of prophecy. Ang Israel ay sentro ng propesya. Kung ano nangyayari sa Israel, ay pangako ng Diyos sa kanila. At tiyak na magaganap. Yung ating pinapag-aralang, the signs of the coming of Jesus Christ is for Israel, not for us. But ang pangako ng Diyos sa atin, He will rapture us, is snatched away. He will take us to Himself. Kukunin niya tayo sa Kanya, tatanggapin niya tayo in the air, and we will be with Jesus Christ for eternity. Kaya nga ang aking channel ay snatched away. Nakapokus ako dito sa snatched away because this is the big event na mangyayari. Ito ang mangyayaring darating na malaking mangyayari sa buong daigdig mga kaibigan. Ang snatched away, ang rapture, ang darating na tremendous thing that will happen before the coming of Jesus Christ. Okay, maraming salamat sa inyong panonood sa aking channel. Ako inyong lingkod at kaibigan, Eli Gabreo. At sana meron ko natutunan at kung kayo pinagpapala sa panonood ng aking channel, i-like nyo lang at i-share upang marami din ang makarinig at magkaroon ng pagkakataon na makatanggap kay Jesus Christ. Ang mahalaga kasi, bago ako magwakas nagpapala na. Pero ang important issue mga kaibigan is the salvation of our soul. That is the main issue why Jesus Christ came to earth and died for us. That is for the salvation of our soul. So, it's up to you. It's up to you. You can believe it or you can deny it. But I pray na tanggapin niyo siya because as a student of prophecy, I will know what will happen upon this earth. The only thing is, I do not know when.
Hindi ko alam. Kaya hindi mo pibibigay sa'yo ng date. Ay, hindi ko alam kung kailan. Kaya ang ginagawa ko, magkanta na lang. At kapag may kumulog, ay, kala ko, yun na. So, darating ang biglang pagpo sa atin. So, thank you for viewing my channel. O lingkod at kaibigan, and nag-ibrayo. May the Lord bless you and keep you hanggang sa muli. Okay? God bless you.